Okay, integrating and indicating analog instruments. So, sa mga analog devices o analog instruments, meron tayong dalawang types, no? Yung integrating instruments at saka indicating instruments. So, ano ang difference nun? Yung integrating instruments, yun yung nagme-measure ng cumulative value. Ibig sabihin, pinagsama-samang value at a specific time. So, example daw nito is yung watt-hour meter, yung amp-hour meter, at yung kilovolt amp-hour meter. So, yun yung mga example ng integrating instruments o integrating analog instruments. So, pag sinabi mo namang indicating analog instruments, dito mini-measure nila yung quantity o yung laki nung mini-measure nila. Say for instance, yung electric current, di ba? So, ang example nito is volt ohmmeter at saka ohmmeter. Yung volt, mini-measure yung volt. Yung ohmmeter, mini-measure yung resistance. So, yun. Meron tayong bago natutunan, ano? Maganda natutunan natin yan sa analog instruments. No, sa electrical analog instruments, yung pag-measure ng ating electricity, no? At saka pagpa-improve ng ating instrumentation. Kasi kahit sa electronics, ginagamit din yung voltmeter, ohmmeter, di ba? So, ika-classify mo na lang yan into an integrating instrument or indicating instruments. So, yan yung magandang natututunan natin. Meron pa rin tayong natututunan bago. Ito bago lang sa akin to, hindi ko talaga alam to dati. So, maganda't meron tayong natututunan bago kasi gumagamit tayo ng voltmeter. Volt ohmmeter, yung tester, di ba? Yung tester is indicating instruments lang yun. Kasi mini-measure niya yung quality. Pero pag pinagsama-sama mo, integrating instruments na yung tawag sa nila. So, yan yung magandang natututunan natin ngayong araw, no? Yan yung bagong knowledge na natututunan natin ngayong araw na ako, bago sa akin yan. So, hindi ko natutunan yan before. So, buti na dagdagan. At least, pwede na ako mag-classify ng analog instruments o So, yun yung maganda. Extended na naman yung knowledge natin. So, para kung thank you gift bago matapos yung 2024. So, yun lang po.